nakawala sa kahirapan ng karamdaman ko. Yes, Lord, tunay ko lang tinataas mong taon ang buhay. Yes, Lord, ang buhay ni Baby Daniel mong taon. Yes, Lord, salamat Panginoon dahil kapiling mo na siya, Panginoon. Yes, Lord, we will sing your goodness, Lord. Your goodness, Lord. Thank you, Lord.
Mahal na Ama sa langit, kami ay naririto sa araw na ito upang ipagkaloob sa iyo ang pagmahal na pangangalaga ang Espiritu ni Eterno. Narito din po kami upang ipakita ang aming pagmamahal at suporta para sa mga mahal na magulang, si Jason, si Mary. Palibutan mo sila na kanila ang iyong pagmamahal. At panalangin namin ang may mananampalataya. Wala kami dito ngayon dahil sa batang kaalaman upang maunawaan ang sitwasyon ito. Ngunit, narito kami ngayon dahil bilang kapwa-tao upang ibahagi sa kanilang pakiramdam ng pagkabigo at pananakit ang pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa puso at pag-asang na abutin sila at hawakan sila sa makabuluhang paraan. Nagpapasalamat kami sa iyo sa araw na ito para sa kapayapaan ng banal na Espiritu at para sa pangako ng ating Panginoong Hesus na hindi mo makiliiwan o pababayaan. Nagpapasalamat kami sa iyo na sa kabila ng mga kalungkutan at pagkabigo sa buhay, mayroon kaming pag-asa at pagtitiwala dahil sa iyong kabutihan at katapatan. Hinihiling namin sa araw na ito, tulungan mo ang bawat isa sa amin na tumingin sa kabila ng mga limitasyon at hirot sa aming puso ng temporal na buhay na ito ay makita ang mga Bluetooth disconnected. at mga kabutihan ng iyong walang hanggang mga pangako at ang iyong walang hanggang kaharian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang Bali Angel. Ako ay Jason. At siyang napiling po sa Diyos. At sa gabi nito, ay magkakaroon po tayo ng necrological service para kay Daniel. Para po sa mensahe na katulad ni Daniel ay meron pong binika ang kasulatan. Sabi niya sa Marcos 10:14-15, hayaan ang maliliit na bata na lumapit sa akin at huwag silang pagbawalan sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ang versikulo po na ito ay nagpatuloy sa pagsasabi at itinaas niya sila sa kanyang mga bisi. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinaspasan sila. Habang narito po tayo sa araw na ito, buong pagtitiwala natin na si Jesus ay gayon pa din kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang parehong Jesus na bumuha ng maliliit na bata sa kanyang mga bisig at pinagpanas sila sa mundong ito ay tinanggap si Daniel sa kanyang mga bisig at pinaspasan siya. Tinatanggap siyang personal sa kanyang tahanan sa langit. Mayroong maraming mga katanungan na dumarating sa ating isip katulad sa mga oras na ito. Ngunit hindi upang mag-isip tungkol sa mga kawalan ng katiyakan. Sinasabi po sa atin ng Deuteronomy, ang mga lihim na bagay ay pag-aari ng Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na nahayag ay pag-aari natin at sa ating mga anak magpakailanman.
Hindi tayo narito ngayon upang maging filosofiko tungkol sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Upang makahanap ng kaaliwan at lakas sa walang hanggang katotohanan at katiyakan lamang ng kanyang salita. Nandito tayo ngayon para tumuon sa katiyakan na si Jesus ay tinanggap, niyakap, pinagpala ang maliliit na bata nang siya'y narito sa lupa. At ngayon ay tiyak po tayo na siya ganun din ang kanyang ginawa sa sitwasyon para po kay Daniel. Sa gitna ng natural na pagkabigo at kalungkutan, maaari tayong magkaroon ng malaking kaaliwan sa pagkaalam po nito. Jason Mariling, gusto kong malaman niyo, maintindihan o na naiintindihan ni Jesus ang kirot sa puso na nangyayari sa ganitong uri ng inyong sitwasyon. At sa tuwing nasasaktan kayo at tuwing nakikita ninyo yung kalagayan niyo ngayon, gusto kong malaman ninyo na maaari kayong sumilong sa Diyos. Sinabi ng Biblia na si Jesus ay naantig sa damdamin ng ating mga kahinaan. At si Jesus mismo ang nagsabi, mapalad sila na nagdadalamhati pagkat sila ay aaliwin. Sinabi ng Biblia na ang ating Diyos ang Ama ng awa at ang Diyos ng lahat ng kaginhawaan. Sinabi niya na umaaliw siya sa lahat ng ating kapaghatian. Meron pong isang kwento sa Lumang Tipan kung saan si David, ang taong sumulat ng marami sa salmo o sa mga awit, ay nakaranas ng pagkawala ng kanyang anak. Kahit na ang pangyayari ay ibang-iba, makikita natin yung kagandahan ng pananampalataya ni David habang siya ay tumugon sa pagkawalaan nito. Si David ay nagdasal at nag-ayuno sa loob ng 7 araw, ngunit nang malaman niyang namatay na ang kanyang anak, ito po yung nangyari. 2 Samuel chapter 12, verse 20 to 23. Sa gayo'y bumangon si David mula sa lupa at naghugas at nagpahid ng labis at nagpalit ng kanyang mga suot at siya'y pumasok sa bahay ng Panginoon at sumamba. Nang magkagayon, naparoon siya sa kanyang sariling bahay at nang siya'y humiling, ay naglagay sila ng pagkain sa harap niya at siya'y kumain. Nang magkagayon, sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, ano ito yung ginawa? Nag-ayuno ba at umiyak para sa bata habang siya'y nabubuhay? Ngunit nang mamatay ang bata, kumain ka at kumain ng pagkain. At sinabi ni David, habang ang bata ay buhay, ako'y nag-aayuno at umiiyak, sapagkat aking sinabi, sino ang makapagsasabi ko ang Panginoon ay magiging mabait sa akin na baka mabuhay ang bata? Tatapos ngayon na siya'y patay na. Bakit ako mag-aayuno? Maaari ko ba siyang ibalik muli? Pupunta ako sa kanya, ngunit hindi siya babalik sa akin. Ganon din po, nais po natin iwan kay Jason, kay Marilyn. Ang kamatayan ay hindi po ito katapusan. Ang kamatayan ay, sabi nga natin ay, ang kamatayan ay paglipat lamang. Paglipat mula sa mundo ng may kamatayan patungo sa mundo ng walang kamatayan, at yan ay walang iba sa tahanan ng Diyos. Sabi nga ng ating nabasa
na namatay ang anak ni David. Siya ay huminto sa pag-aayuno at ang sabi niya, hindi na siya muling babalik. Subalit sabi niya, pupunta ako sa kanya sapagkat hindi na siya babalik sa akin. Ang kamatayan ng bata ay maraming mga seremonyas na mga ginagawa. Maraming mga iba ang akala pag ang bata ay namayapa, kailangan pa siya munang binyagan. Sapagkat kung hindi siya bibinyagan, hindi daw siya makakarating sa langit. Ito ay mga paniniwala. Subalit sa ating nabasa po sa salita ng Panginoon, hindi po sa kalagayan po ni David. Malinaw po ang kasulatan. Ang sabi po ng kasulatan, absent from the body is present with the Lord. Sa isang mananampalataya, ang kamatayan po ay hindi po pamakasan or wakas kung hindi ito'y pagpunta na sa piling ng Diyos. Hindi na siya makakabalik. Marami din nagsasabi, kapag namatay daw ang isang tao, 40 araw, umiikot daw siya dito sa mundo na ito. Muli, ulitin ko ang kasulatan. Sabi niya, absent with the body is present with the Lord. Umaasa yung iba na pagparamdam yung namatay, pero hindi po na mangyayari sapagkat ang isang namatay ay hindi na maaari pang bumalik dito. Ay kwento po ang kasulatan patungkol po sa isang Lazaro na mahirap at nang siya'y mamatay, siya po ay naglilingkod sa isang mayaman at nung silang mamatay na sabay, ay ang mayaman, ang sabi niya, siya ay nasumpungan doon sa kapahamakan, samantalang si Lazaro ay nasumpungan doon sa tirahan ng tahanan ng Diyos. Kaya sabi nung mayaman na nasa paghuhusga, sabi niya, pwede bang papuntahin ninyo si Lazaro? Hiling ko at ipaalam sa aking mga kapatid na may kapahamakan pagkatapos ng kamatayan. Sabi sa kanya, paano pang babalik? Sabi niya gano'n. Kung hindi nga sila naniniwala sa salita ng Diyos, mas lalong hindi sila maniniwala kung ang patay ay muling bumalik. Sa puntong ito, merong mga aral na maaaring magsilbing ating pattern para sa pagbawi mula sa mga karanasan iyon sa buhay na nag-uudyok ng kalungkutan sa kawalan ng isang mahal natin sa buhay. Una, makita natin, pagkatapos na namatay ang bata, si David ay bumangon. Bumangon si David sapagkat ang nais ng Diyos, kaya na tayo. Jason, Marilyn, mga mahal sa buhay na narito ni Daniel, tandaan natin, gusto ng Diyos bumangon tayo. Mula sa kalungkutan, mula sa pagkabigo, bumangon tayo sapagkat ito ang gusto ng Diyos. Bumangon si David. Si David ay naghugas ng sarili. Tandaan po natin ang paghuhugas ng tubig. Sabi niya ng kasulatan, ang paghuhugas daw ng tubig ay katulad ng paghuhugas ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ipaalam sa atin na may pangako ang Diyos. Na pagkatapos po ng kamatayan, meron pa pong buhay na walang hanggan. Pagkatapos po ng kamatayan, ay tuloy-tuloy pa rin po ang buhay. Ang mga bata, sabi nila pag namatay, ang daw yan sa langit.
May mga nagsasabi na ang bata daw pag namatay ay anghel daw sa langit. Hindi po. Hindi po kasi iba po nang nilalang ng Diyos ang anghel at iba din po ang tao. Ang anghel po may kapangyarihan. Ang tao po ay normal, physical. Samantalang ang anghel ay alam po natin ito ay spiritual na nilalang. Kaya po, yung bata po, pag namatay, hindi po siya magiging anghel. Naalala ko, ano po, ganitong kalagayan din. May ilang buwan na yung nakakaraan. Yung apo ko, narito yung mga magulang, si Joe at saka si Princess, ay ganito din, 7 months nang ipinanganak. Pinanganak ng narinig ng magulang, umiyak pa. Pero mga sandali na, wala na siya. Pagkatapos, nung inaayos na namin yung pagkuha ng katulad ng kanyang labi ng aking apo, eh pinapaayos ko yung birth certificate. Kahit na ilang minuto lang siyang nabuhay, kailangan ayusin yung birth certificate. Kaya lang, kasabay ng ayusin yung birth certificate, kailangan na rin ayusin yung death certificate. Bakit? Kasi iisa ang tiyak. Yung bata, pag nabuhay, hindi siya anghel. Siya buhay na nila. Dahil lahat naman ng buhay na nila ay pupunta sa kamatayan. Yun nga lang, ganun sa pagsusuri natin, dito malapit, no, yung sementeryo. May iba't iba talaga. Yung makita tayong maliit, katulad dito, merong katamtaman, merong malaki. Sapagkat ang kamatayan ay darating talaga sa buhay ng lahat ng tao. Pero bago dumating ang kamatayan, siyempre, isinilang muna at nagkaroon ng buhay. Anong gusto kong pagpupunto? Gusto kong sabihin, katulad ng aking apo, na ilang sandali lang siya nabuhay, inilala po siya na isa pong ipinanganak. Ipinanganak, may petsa, may lugar, may magulang. Ibig sabihin yung bata, nagkaroon ng buhay. At kung nagkaroon ng buhay, ang sabi ng Panginoon, ako ang buhay. Ibig sabihin, gusto kong makita po natin na pagkatapos po ng kamatayan, sabi nga yung oras natin, hindi natin masasabi. Katulad kay Daniel, katulad doon sa apo ko. Si Daniel ay nabuhay ng 20 days. 20 days siya nabuhay. So, ibig sabihin, siya ay buhay. Gusto kong makita po natin, okay? Ano ba talaga yung eksena doon sa langit? Sa langit ba may bata, may matanda, may binata, may dalaga, may kasama? Hindi po. Ang langit po ay lugar po ng perfection. Tulitin ko. Ang langit po ay lugar po ng perfection. So, ibig sabihin, si Daniel ngayon na namatay, ilang taon ay ilan niya? 20 days. Pero pagdating sa langit, hindi siya 20 days na. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sa muling pagbabalik ng Panginoon, lahat tayo'y papaguhin ng muli. Nauna ang mga namatay at pagkatapos ang mga buhay. Si Daniel po sa langit, hindi po siya baby. Siya po ay isang perfect matured. Ang ibig sabihin nun, ibig sa kalagayan na alin?
Sa kalagayan na hindi ulubot, hindi bata ang kanyang kumbaga. Hindi po ang isip niya po bata, kundi siya po ay matured, at hindi lang siya matured, siya ay perfect sa harapan ng Diyos. Ito po yung kalagayan ng mga taong mga namatay. Kaya nga sabi sa langit, sabi nga nun, okay, walang matanda, walang bata. At siyempre, alam po natin, doon sa langit, hindi na tayo magkakamag-anak. Gusto ko pong sabihin sa langit, hindi na tayo magkakamag-anak. Sapagkat iisa na lang ang tatay natin doon. At ang tatay natin doon ay walang iba, kundi ang Diyos na lumikha sa atin lahat. Tayong lahat ay magkakapatid na pagdating sa langit. At ang gagawin natin sa langit ay wala nang iba, kundi magpuri, sumamba sa pamamagitan ng isang buhay na perfecto, isang buhay na wakas, isang buhay na punong-puno ng kaligayahan. Yan ang isang buhay na nasa piling ng Panginoon. Yan ang buhay na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus lang po ang ating buhay. Kaya nga po kanina, bago natin simulan, ay binasa po natin na kinalong ni Jesus yung mga bata. Itinaas pagkatapos kanyang pinagpala. Pangatlo, makita natin nagpalit si David ng David. Ibig sabihin, payagan natin na maalin tayo ng presensya ng Diyos upang palibutan tayo tulad ng isang David. Dali ko lang yung kwento ng unang magulang natin. Napansin ninyo, nung siya ay nagkasala, nakita niya yung sarili niya ba? Gusto ko kayo tanongin. Ano ba nung unang magulang natin? May David ba talaga siya? O talagang ba talaga sila? Naisip na po ba natin yun? Sabi nila, nung nakain nila yung puno ng pagkakaalam na mabuting masama, nakita nila yung sarili nila, ba? Gusto kong sabihin, nung nilalang sila ng Diyos, matagal na sila, ba? Dahil ang tanging David na meron sila ay ang David ng katwiran ng Diyos. Ang ibig sabihin ng David ng katwiran ng Diyos, walang malisya. Pag ang katwiran ng Diyos sa ating mga isip, dinamitan tayo ng isip ng katwiran ng Diyos, walang malisya. Kaya ang totoo, kung nilalang si Adan at si Eva, talaga namang kubad sila. Subalit, hindi marumi ang isip, hindi makamundo ang isip, hindi makalaman ang isip, sapagkat binihisan tayo at ang bihis na meron ay ang katwiran ng Diyos. Gusto kong sabihin, Jason, Marilyn, sana makita ninyo ang katwiran ng Diyos at ito ang ibihis sa inyo upang malalo niyong maintindihan at malaman. At ang sabi nito, palitan ng Diyos ang inyong mga damit. Pumunta si David sa bahay ng Diyos at sumamba. Isang pagkakataon po na ito na ginawad po natin
Technological service ang tawag natin dyan. Ibig sabihin, servisyo para sa mga namamahalan o sa mga nawala na. Pero may pagkakaiba ba yung servisyo sa mga namatay at servisyo sa mga buhay? Meron po ba? Kung magsisimba po ba tayo ng mga buhay, ay iba din po ba yung simba kapag mayroong mga patay? Hindi po. Wala po. Bakit? Sapagkat buhay man at kamatayan ay isa lang ang mamamalaki. Ang pagsamba ay sa Diyos magpakailan. Kailanman. Gusto kong sabihin, Jason, narinig, parangalan ninyo ang Diyos. Kung sino siya, maunawaan ninyo na ang Diyos ay hindi ang may akda ng masasamang bagay. Ngunit ang Diyos ay ang mabubuti, ang Diyos ay mabuti sa gitna ng masasamang bagay. Gusto ko pong sabihin, hindi galing sa Diyos ang karamdaman. Hindi galing sa Diyos ang kamatayan. Huwag natin sabihin na kinuha na siya ng Diyos. Nagkasakit siya dahil yun ang gusto ng Diyos. Hindi po. Ang disenyo po ng Diyos sa tao, hindi makasakit, hindi mamatay. Pero bakit dumating yung kamatayan, ang karamdaman, kabiguan, kalungkutan, kawalan sa buhay ng tao? Dumating lamang po ito nang dumating ang kasalanan. Ang lahat po ng ito, ng kabiguan, karamdaman, kalungkutan, kawalan, ay bunga lamang ng kasalanan. Ang tanong, ano po ba ang nauna? Ang kasalanan o ang pagdalang sa atin? Noong na pong nilalang tayo, wala dapat po tayong bagis ng kasalanan. At dahil doon, hindi po nararapat sa atin ng kamatayan at kabiguan. Subalit, ang nangyari nga po sa bunga ng kasalanan, dumating na ang kamatayan. Sapagkat ang sabi ng Diyos, huwag mong kakainin ang puno na yan. Kapagkat pag kinain mo yan, tiyak. Ano sabi niya po? Tiyak. Mamamatay ka. Hindi po ang Diyos ang nagdulot ng kamatayan sa tao. Ang tao ang pumili na magkaroon ng kamatayan. Subalit meron po mabuting balita. Gusto kong sabihin, hindi galing sa Diyos ang kasamaan. Kundi sa kasamaan ay gagawa ang Diyos ng kabutihan. Ulitin ko, kaya may krus, kaya may sakripisyo, sapagkat si Jesus ang naging kasalanan na walang kasalanan upang ikaw at ako na makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Si Jesus ang umako ng kasalanan. Si Jesus ang umako ng karamdaman. Si Jesus ang umako ng ating kahirapan. Si Jesus ang umako ng ating sumpa upang ang sino mang kay Jesus ay tunay na mapalaya. Kaya sabi ng kasulatan, ang nakakaalam ng katotohanan ay palalayain. Sabi niya, freely indeed. Ibig sabihin, totoong mamamatay ang ating katawan. Subalit, meron naman ako tayong buhay na walang hanggan. At sa pagtutunog ng huling trompeta, sa pagbabalik ng Panginoon, muli lahat ng namatay ay kanyang buhay. Kaya sabi ni Jesus, ako ang buhay at ang sino mang nananampalataya sa akin, kahit kailan ay hindi na namamatay. Kumain si David. Sinabi niyang awit,
Ipinagmamalaki mo ang isang mesa sa harap ko sa presensya ng aking mga kaaway. Tandaan po natin, ang Diyos ang gagawa ng provisyon para sa inyo. Gaano ba kahalaga yung buhay? Si Daniel, para ng isang ba? Kailangan tustusan. 20 araw siya nabuhay. Pero alam po natin, magkano halaga ang nagastos para lang labanan ang laban ng tinatawag natin buhay. Subalit, 20 araw po lamang siyang nakipaglakan. Subalit, daang-daang libo ang kanilang halagang kailangan bayaran. Kapatid, huwag natin tuloy natin. Huwag natin sayangin. Mahalaga ito sapagkat ika'y ginawa ng Diyos. Nilalag ka ng Diyos. Masterpiece ka ng Diyos. Sabi ng Diyos, ngayon dalangin natin ang tao sa ating wais. Kaya nga po, meron pong nagsabi ng scientist, ayaw bang gumawa ng tao? Hindi galing doon sa gawa ng Diyos. Sabi ng isang scientist, kaya naman. Kaya naman. Hindi po doon sa normal na mula sa lalaki, mula sa babae, sabi nga, dugo ng aking dugo, katawan ng aking katawan. Kung hindi gagawa talaga magmula sa wala. At merong nagsabi, kaya nilang gawin. Pero ang sabi nila, uubusin muna nila ang lahat ng kayamanan. Pero, uubusin daw ang lahat ng kayamanan ng mundo para nang gumawa ng isang nilalang na tao. Mga kapatid, ang buhay po natin, ang dumadang at lumikha nito ay walang iba, kundi ang Diyos. Ulitin ko, mahalaga ang buhay natin. May halaga ang buhay po natin. Kaya sabi niya, tandaan po natin, kung ano ang halaga ng buhay natin, yan din ang provisyon na ibinigay ng Diyos. Bakit? Sapagkat alam na yung halaga mo. At ano man ang sulat ng halaga mo, yung din itatapat ng Panginoon para malaman mo na ang buhay mo ay nilalang ng Diyos at ika'y espesyal sa iyo o sa Kanyang harapan. Nakilala ni David na kahit hindi niya mabago ang mga pangyayari, na ang Diyos ay mga pangyayari dahilan na sa Diyos ang huling salita. May mga bagay na nangyayari sa buhay na hindi natin gusto. Bagay na babaguhin natin kung magagawa natin. Kapag nakakatpo natin ang mga ganitong uri ng sitwasyon, kinikilala natin ang ating sangkatauhan at ang ating mga limitasyon. Nang sabihin ni David, pupunta ako sa kanya, ngunit hindi na siya babalik sa akin, ay kinikilala niya na ang Diyos ang magkakaroon ng huling salita. Ibig sabihin, kung naroon na sa piling ng Diyos si Daniel, katulad ng anak ni David na namatay, ibig sabihin, sa salita po ng Diyos, naroon ang Diyos siya at inahaliw na po sila ng mga anghel. Ang lugar na kinalalagyan ng mga nananampalataya kay Jesus ay ang lugar na tinatawag po natin, wala nang iyakan, wala nang tulong, at wala nang sakit, wala nang karamdaman.
Diyos, ang sabi niya, ang huling salita ng Diyos, ang sino mang nanampalataya sa akin kahit kailan, hindi na sila mamapahamak. Si Daniel ngayon, sa bagong ginagawa na bata or sanggol, nakaranas. Diba? Ang dami na panalusis. Ang dami gamot na inilagay. Pero ngayon, hindi niya nakilala ng anumang doktor. Hindi niya nakilala ng anumang doktor. Sapagkat siya ay meron ng buhay na wagas. Buhay na malakas at buhay na may buhay na mawalang hanggan. Sa sanglibutan sa taong hindi nakakilala kay Kristo, ang kamatayan ang huli salita. Ngunit mayroon tayong tagapagligtas na sumakop sa kamatayan. Isang tagapagligtas na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ng pag-asa na muling pagkabuhay sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Naniniwala ba kayo si Jesus ay hindi marapat na bigyan ng kamatayan? Si Jesus hindi dapat mamatay. Alam niyo bakit? Kasi sabi ko ng kasulatan, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Hindi pwedeng magbayad si Jesus ng kamatayan. Bakit? Wala naman siyang kasalanan eh. Ulitin ko, si Jesus po walang kasalanan. At dahil wala siyang kasalanan, hindi siya pwedeng mamatay. Pero alam niyo po ba bakit namatay si Jesus? Dahil kinuha niya yung kamatayan natin. Yung kamatayan na para sa iyo at para sa akin, kinuha niya doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Sapagkat siya ang ginawang kasalanan. At dahil doon, siya ang nagbayad ng kamatayan. Hindi po ang pagiging mabuti ang magbabayad ng ating kamatayan. Hindi po ang ating pagiging religyoso ang nagbayad ng ating kamatayan. Ang buhay ni Jesus na walang kasalanan, na naging kasalanan upang tayo na isang makasalanan ay naging matuloy at maging anak ng Diyos. Muli, si Jesus ang tagapagligtas na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang pag-asa ng pagkabuhay sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Sa pagsasalita tungkol sa pisikal na muling pagkabuhay, ito po ang sinabi ni Pablo. Unang Korinto 15, 51 hanggang 57. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtulog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok, papalitan na hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, natupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan.
Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na inako niya ang kamatayan, inako niya ang kasalanan upang tayo ay magkaroon ng tunay na buhay, buhay na walang hanggan. Nararamdaman ng mga magulang ang kanilang pagkawala o pagkawala ni Daniel. Ngunit alam nilang mas malaki ang ating Diyos kaysa sa kanilang pagkabigo. At alam natin, makikita nila ang kanyang kaginhawaan at ang kanyang lakas. Sa loob na maraming taon ang mga Kristiyano ay naaaliw sa himno. At ito po yung "It is well with my soul." Gayunman, marami yung walang kabalayan sa mga pangyayari patungkol po sa kantang ito. Si Horacio Spafford ay nanirahan sa Chicago at malapit na kaibigan ni Dwight L. Moody sa huling kalahati ng 1800. Si Mr. Spafford ay namumuno ng malaki sa real estate. Ilang buwan bago ang Chicago Fire noong 1871, ang kanyang mga pag-aari ay nabura ng sakuna. Bago ito naranasan niya, pagkamatay ng isang anak na lalaki, ilang oras pagkatapos nito, nagplano si Spafford ng isang paglalakbay sa Europa para sa kanyang pamilya. At sa huling minuto, kinakailangan ng mga pagpapaunlad ng negosyo na manatili siya sa Chicago. Ngunit pinauna niya ang kanyang mga asawa at 4 anak na babae na may intensyon na sumama sa kanila sa ilang sandali. Ang barko na lulan ng kanyang asawa at mga anak na babae lumubog sa dagat. At tanging ang kanyang asawa lamang ang nakaligtas. Ulitin ko, 4 na kanyang mga anak namatay sa paglubog ng barko sinasakyan. Agad na umalis si Spafford patungong Wales, kung saan dinala ang kanyang asawa at yung iba ang naligtas doon sa barko lumubog. Habang tumatawid mismo sa karagatan, sinulat niya ang awitin ng himno na ito. At ano yung himno na kanyang sinulat? All is well with my soul. Sa gitna po na nawalan po siya ng mahal sa buhay, ay doon niya na sulat na mayroong kapanatagan sa kanyang kaluluwa. Kapag ang kalungkutan ay tulad na po ng dagat na gumugulong, kapansin-pansin na si Spafford ay hindi na nalirahan sa tema ng kalungkutan at pagsulit sa buhay. Ngunit nakapuon ng pansin sa pagtubos na gawain ni Kristo at ng kanyang kaluwalhati ikalawang kahit. Ano po ang nagbigay po ng kapayapaan sa kaluluwa ni Spafford? Na namatay ang kanyang 4 na anak at naisulat niya pa ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa sapagkat alam niya na ang sino mang namatay na nagpalataya kay Jesucristo ay lumipat lang sa buhay at yan ang buhay na walang hanggan. Si Daniel, hindi na natin siya kasama. Pero hindi ibig sabihin, wala na siya. Si Daniel, lumipag lamang at naroon na siya ngayon sa piling ng ating Diyos. Sa pagsasalita ng tao, kamangha-mangha ng isang tao ay maaaring makaranas ng mga personal na trahedya, trahedya at kalungkutan gaya ng ginawa ni Spafford. At masasabi pa rin na may nakukumbinsi na halimbawang ito ay mabuti sa ating kaluluwa. Sa ating lakas bilang isang tao, imposible yun. Ngunit kung minsan tulad dito, pinagpapala tayo ng Diyos ng kanyang biyaya. Tanging ang biyaya lamang po ng Diyos na magbibigay sa atin ng sukulang biyaya ng kapayapaan ng ating kaluluwa.
Sa pagkakataon ko na ito, dahil alam ko natin ngayon mula sa kasulatan na si Daniel ay nasabihin na po ng Panginoon. Ay gusto naman po natin ngayon na ang kanyang labi, ang kanyang katawan, bukas ay itatagay naman po natin sa paglilingin. Sabi nga, lupa sa lupa, ako sa ako, putik sa putik. Na naghihintay na muling pagbabalik ng Panginoon na ang katawang nasira sa huling tunog ng trompeta, papalitan niya ang katawang hindi nasisira. Sabi niya sa pahayag, huwag matakot, ako ang una at ang huli. Ako ang nabubuhay at namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Amen. At mayroon akong mga susi ng Hades at ng kamatayan. Dahil nabubuhay ako, mabubuhay ka rin. Daniel. Siya ay nakatayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katawang nasa harap natin ay tabernakulo lamang sa lupa. Ang bahay na tinatahanan ng kanyang Espiritu. Kapakumbabaan at magalang ay pinagkakatiwala natin ang bahay na ito patungo sa diningan. Ang katawan ay babalik sa lupa kung saan nanggaling ng ating katawan. Ang Espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Naghihintay sa araw ng Espiritu at katawan ay muling magkaisa sa pagdating ng Panginoon. Thessalonica 4:6-18. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng isang arkanghel at may pagkapak ng Diyos at ang mga patay kay Kristo ay unang babangon. Kung magkagayon tayo mga buhay at mga nanabi ay mga hahapon na kasama nila sa mga alapakat upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, tayo ay palaging makakasama ng Panginoon. Kaya alawin ninyo ang isa't isa sa mga salita nito. Tayo na po ngayon ay manalangin at atin na po pinalaga sa pagtatalaga ng katawan. Daniel, tayo manalangin. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa araw na ito para kay Jesus, para sa kanyang mahalagang kaloob ng buhay na walang hanggan at para sa kapayapaan ng Panginoon Espiritu. Sa aming gitna ng aming likas na kalungkutan, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong sundulan, pambihirang biyaya. Sa pagharap sa kamatayan, nagpapasalamat kami sa iyo para sa pangako ng buhay na walang hanggan. At sa harap ng paghihiwalay, nagpapasalamat kami sa iyo para sa katiyakan ng walang hanggang muling pagkasama. Kinikilala po namin na si Daniel ay kasama mo ngayon, nagagalak sa iyong presensya at tinatamasa ang mga pagpapala ng langit. Kaya Ama, kami ngayon, itinatalaga po namin para sa katawan ni Daniel, para sa bukas sa lupa na ito. Kami ay nagagalak ng kanyang Espiritu ay kasama mo na ngayon. Inaasahan namin ang araw na iyo kung kailan lahat ay magagalak ng sama-sama at magpapasalamat kami sa iyo sa pag-asa at kapayapaan sa oras na ito. Nagpapasalamat kami sa iyong presensya na tunay na totoo kay Jason, kay Marilyn,
at sa lahat ng mga mahal sa buhay, mga nagdadalamhati, mga nalulungkot, lalo mong palagasin sila sa mga araw, sa mga linggo, sa mga buwan, at sa bawat taon na darating. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, so hingin natin, okay,